Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross watchers ni Capricorn at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe na makukuha po natin. And nag-flip po yung soulmate. Okay, copy. Ang sinabi dito, yes, this is your soulmate. Wow, tignan natin kung sino siya. So, hindi ko na kailangan explain, but it is definitely siya yung the one, no? Hinahanap natin. We have the King of Cups. Ang King of Cups po is a water sign. This is Cancer, Pisces, or Scorpio. Siya po yung simbolo ng pagmamahal, yung tunay na pagmamahal na ibinibigay ng isang tao. If you will be dealing with the zodiac sign that I just mentioned, or meron siya nito sa sun sign niya, or meron siya nito sa kanyang chart. So, yung person na to is mapagmahal, tunay na mapagmahal. At ang kanyang sentro talaga is all about love, no? Hindi to manloloko, but talagang ipararamdam niya sa iyo ang tunay na pag-ibig. With the Five of Wands, do merong kaguluhan, no? Conflict. Usually, ang nagiging conflict either sa inyo, sa sarili mo, or dahil merong nakikilam sa labas ng relationship. It could be yung pamilya, kaibigan, mga kasama sa trabaho, no? Or yung mismong trabaho, wala ka kasing oras. Yun yung sitwasyon, okay? Kaya, tingnan natin. With the Knight of Wands, maybe ang conflict dito is hindi kasi siya madalas, no? Hindi siya madalas na andyan sa'yo. Yung person kasi itong Knight of Wands is in and out. Labas-pasok lang ito sa buhay mo. Kung ba hindi mo pwedeng asahan na lagi siyang naandyan sa tabi mo. May pagkakataon o pangyayari na ito ay humihingi ng time off, kung ba espasyo, kasi gusto niya magkaroon ng experience, no? O maramdaman yung experience to be with other people, hindi lang sa'yo. Kasi sa totoo, medyo sociable kasi ito no? Itong Knight of Wands na to, very sociable siya. Now, with the Three of Cups, ito yon. Dalawa ang pwede kong sabihin dito. Kasi nga sociable siya, kaya mahilig siya makipag good time sa ibang tao. Makipag-party, makipag-inuman, makipag-date, gano'n. Or, there is a third party dito sa relationship na to. Now, with the Ten of Wands, nagiging pabigat na. Okay, pabigat na siya kasi
Sino ba naman yung taong mag-i-enjoy na yung person na supposedly the one for you laging wala, laging nasa barkadahan, nasa ibang tao, or ang pinakamasaklap niyan meron kang kahati, meron kang number 2 or number 3, no? Take it as it resonates. Kaya parang bigat na bigat ka na, no? Bigat na bigat ng iyong kalooban, ang iyong damdamin, yung sa sitwasyon nyo, kasi hindi naman talaga maganda yung ginagawa nito. Kaya ito yung conflict, no? Yung kaguluhan na sinasabi ko sa inyo. May nangyayaring kaguluhan. Ten of Cups. Ang gusto mo lang naman dito sa tao na to maging maligaya, no? Maging maligaya kayo. At wala yung conflict na to, walang kaguluhan. Just be happy. Plain and simple happiness. Diba? Napakasimple, pero kung titignan mo, hindi ganun kadali. Kasi nga, may mga pagkakataon tayo na nalilibutan tayo ng kaguluhan. Lalo na kung may impluwensya ng ibang tao. The Three of Pentacles. Ang kailangan kasi dito ay kooperasyon, no? Kailangan ng harmony, magkasundo para mawala itong conflict na to. Diba? Yun ang sagot dyan And the Six of Pentacles is, of course, yung equal give and take. Patas tayong magbigayan at magtanggap, no? Yung ating binibigay na love and attention sa isa't isa. Kasi tama lang yon. It is only fair that we do that, di ba? And we also demand, no? Gusto natin makatanggap ng ganun. Temperance. Kasi ito yung bagay na magbibigay ng balanse sa relationship nyo kapag nagawa mo yung equal give and take, di ba? You need to balance your life. Ang sinasabi nga dito is, kung ganyang mahilig tong person mo na party-party, o may third party, o may iba, dapat alsin mo yun Take it out of your system. And just be balanced and be happy with your person, no? Yung person na ka-relationship mo, yung original, kumbaga, para hindi maging burden sa'yo, no? Hindi maging burden ito. Yun yung gusto mong sabihin Seven of Pentacles. Matagal na kasi itong pangyayari na to. Matagal nang nangyayari ito. Kung gaba, repeatedly, nangyayari at nangyayari. Nangyayari at nangyayari. And what you're wanting is the Ace of Cups, no? A new beginning in love. Panibagong pag-uumpisa sa pag-ibig. Which is, tama lang. Kasi kung paano mo nga matatanggap yung tunay na nakaligayahan, no? You need a new love. Parang dito sa luma kasi, itong existing mo, yung current relationship mo, or maybe your ex, no? Hindi talaga naging maganda yung experience mo dito, kaya very burdensome. You need to actually heal, no? Gumaling ka dito sa relationship na to, ma-overcome mo siya para makapag-move forward ka at magkaroon nitong panibagong pag-ibig. Matagal na nga ang paghihirap mo. O paghihirap, kakasabi ko lang, with the Three of Swords, di ba? Talagang matagal na kasi yung paghihirap mo Kaya nga, humihingi ka ng bagong pag-ibig dahil sobra ka nasaktan, Capricorn. Sobra ka nasaktan dito sa ginawa nitong tao na to sa iyo dito. If you were been in a relationship
no, nakipagrelasyon ka, nagkaroon ng conflict, kaguluhan kasi siya yung taong hindi mo maasahan dahil laging ang, well, nakikipag-socialize sa iba o nagkaroon ng third party, take it as it resonates. Kaya naging pabigat, no? Maging masakit, mabigat sa iyong kalooban. Kaya yung idea na sumaya ka, no? Parang mangyayari yun kasi mangyayari lamang yun kung magkakaroon kayo ng harmony o kooperasyon sa isa't isa para magiging harmonious nga yung relationship. At the same time, paano magagawa yun? Meron kang equal give and take, di ba? And that would heal all the wounds, no? Yung lahat ng sama ng loob. Kasi matagal mo na itong na-experience, kaya gusto mo ng panibagong pag-ibig dahil maraming bagay kang pinagdaanan na masakit sa damdamin. With the Fool, you're willing to take that risk, no? Willing ka naman na, sige, baka sakali ako. Pero napapagod na kasi ako minsan. I'm really getting tired, okay? Hindi sinasabi kasi dito na hindi ka naman nag-give up. Pero napapagod ka na rin, no? Napapagod ka na rin. Kasi syempre, kung matagal na nga itong nangyayari, na taon na, hindi madali. Hindi madali ang pinagdaanan mo. Just be a little more patient, no? Para matanggap mo o ma-receive mo o lumapit itong soulmate mo. I guess you have to learn all these lessons, Capricorn, for you to meet your soulmate. Minsan kasi meron mga bagay na talagang kailangan natin matutunan muna bago natin makamit yung pinaka-reward, di ba? Kailangan natin maghirap muna bago natin matanggap yung reward. Let us see kung ano yung message pa dito na bibigay sa'yo. Ano pa yung message for Capricorn? Cherish your relationship, no? Bigyan mo ng halaga o pagyamanin mo ang iyong relationship. Yun yung isa sa mga lessons na kailangan mong matutunan, no? Kasi nga dito, di ba, yung Knight of Wands na to is, sabi ko sa in and out. So, mas binibigyan niya kasi ng halaga yung ibang tao, ibang relationship pagdating sa pagmamahal, no? Having a relationship, hindi ganun eh. Hindi ganun yung dating. Kaya dapat marunong kang i-cherish mo to, no? Para tumagal kayo. Mamimit ba ni Capricorn yung kanyang soulmate? Mamimit ba ni Capricorn yung kanyang soulmate? He says you yes. And this is the Six of Cups. Somebody from your past ang soulmate mo, Capricorn. Parating na ba siya? Hindi pa. Maybe. Baka may mga bagay pang kailangan niyang, either yung soulmate mo kaya hindi pa ready or ikaw hindi pa ready. So hindi pa agad. Matagal pa ba ito ang pag-iintay ni Capricorn para doon sa soulmate niya? Matagal pa ba?
medyo, yes, you have to wait for this person to come into your life. Matagal pa ang pag-iintay mo para sa kanya. Kailan kaya sila makikita? Refocus and stop waiting for it. Sige, 'di ba? Huwag mong intayin. Dadating siya sa panahon na nararapat para sa iyo at sa kanya. Pero definitely ang message para sa iyo, Capricorn, is meron kang soulmate. No? Dadating siya. Merong para sa iyo, may nakalaan para sa iyo. Alam ko marami kang pinagdaanan na masakit, na hindi magandang experience sa pag-ibig. Alam ko napapagod ka na, kakaintay, pero sabi ko nga, be patient about it. No? Diyan ka lang, just continue doing your everyday work. Mag-refocus ka. Wag mong isipin yung soulmate mo. Kung hindi, isipin mo yung ginagawa mong trabaho. Kasi isang araw dadating na lang siya. Okay? Kasi pag lalo mong iniisip, lalong tumatagal eh. Kaya nga pag naramdaman mo na ito na yung pagkakataon na dumating na nga siya, then that's the time you grab it, no? Cherish the relationship. Kasi alam mo, this person is your soulmate. Ito na. This is the one that you've been waiting for so long, no? Iniintay mo ng matagal na. Okay? So, kung kanino mang Capricorn itong nakuha natin, sana nakatulong sa inyo malaki. Ngayon, kung sa zodiac sign na gusto mong malaman, let me just take this. Okay, what I can see here is an Aries, Sagittarius, nasabi ko na yung water sign, no? Cancer, Pisces, Scorpio, o meron siya nito sa kanyang chart. And it could be another fire sign, which is sabi ko na yung Aries, di ba? Aries, Leo, or Sagittarius. So, it could be a fire sign too. No? Kung ano man yung meron siya sa kanyang chart, no? Take it as it resonates. So, yun yung mga zodiac sign, possible zodiac sign na nakikita natin. Okay? So, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Kapi, sa susunod po muli, ingat ka and God bless.